nag-iisang Lutino Opaline na napalabas. So ito tatlo yung itlog dito, problema lang isa lang yung napisa. Pero swerte naman natin dahil visual. Nice. Ayan, visual nga Lutino Opaline. Ayan. What's up mga kaibon? So magandang hapon sa lahat. So andito nga tayo sa aking mini aviary. Yan. May free time tayo kaya napasyan ko na obserbahan yung mga behavior ng aking mga ibon. So meron tayo ditong mga bagong pares na tinitignan. So yan. Kung bago ka lang nga pala napadpad dito sa aking YouTube channel, ay huwag niyo kalimutan i-subscribe bilang tulong na rin sa ating channel. So yan. So makita nyo yung mga alaga ko dito, mga ibon. So dito sa part na to ay ito yung mga na-harvest natin nung nakaraan. Ito ay yung mga opaline na split sa ino. So yan. Yan yung una natin na-harvest. Dahil yung mga sinalang natin ay mga Project Ino. So ito yung kasunod. So, meron tayo dito na Lutino at meron tayong Lutino Opaline. So, yung mga green dyan is mga split ino rin. So, kung makita naman yung sa may taas ay meron tayo dito parisan na Par Blue at isang albino na hen. So, yan, ino-obserban din natin yan. Dahil nga yung hen dito ay medyo matapang. So, yan lang inapansin ko na nagpare sa dalawa. So, pinarisan natin to ng dalawang cock nung una. So, binugbog niya parehas. So, nagtry ulit tayo na magpares ng tatlo. Sinamahan natin ng tatlong cock. So, ano napansin ko, dyan siya pumares sa Par Blue. So, dati nga kasi pares niya dati Par Blue din. Kaso nga lang, wrong pairing dahil naka-split yun sa pale follow. So, dyan nga natin nikulong dati yung tatlong cock at isang albino. So, dyan ko nakita nagpares. Kaya nilipat na natin dito sa taas. So, tetest breed tayo ngayon. Pang project ng Cremino Opaline. So, napansin ko na rin pala dito mga kaibon ay yung mga akay natin dito ay nagbababaan na. So, yan. Yung ating mga paakay bumababa na. So, mayroon tayo dyan dalawang Par Blue Opa at isang Green Pastel na Opa. So, yung tatlo ay possible split sa ino dahil ang parents sila ay back-to-back na split sa ino. So, dito naman sa side na to, sa kabila, ay meron tayong mga paakay din dito. Ayan. So, malapit na natin silang i-harvest. Ito naman yung ating kakatail. So, ayan. Meron tayong kakatail dito na pares. Meron din tayo ditong wild type. So, yung wild type natin dito ay hindi pa rin magkakapares. So, meron tayo dito dalawang hen at isang cock. So, yung cock dito ay nahiram lang natin kay Sir Michael. So, shout out kay Sir Michael Maranan. So, yan. Yung isang cock di yan ay galing sa kanya. So, piniram sa atin. So, bala ko kasi na mag-breed ng wild type. So, wala kasi tayo ditong breeder na wild type green perso. So, susubok naman tayo na makabreed ng ganitong klase na ibon. So, yan. So, yan. Yung merong orange. So, yun yung galing kay Sir Michael. So, obserba lang natin. So, ito yung isa naman. Ito yung napalit natin dati sa katropa natin mag-iibon. Handfeed pa lang yan nung nakuha natin. So, maganda yung klase ito dahil ang linis ng kanyang dibdib. So, hahanapan lang natin siya ng makakapares.
Dito naman sa side na to ay mayroon din tayo na Project Crimino Opaline. So ang problema lang dito ay hindi ko alam dito kung ano yung cock at ano yung hen. Yan. Isang Parblu Opa, Post Ino, at isang albino. Yan. Yung albino dyan, alam ko pagka nag-cock yan, split sa Opa, base sa parents. Sabi nung nakapalitan natin. So obserbalan natin. So dito naman sa may taas ay meron tayong mga paakay. So meron tayo ditong paakay na Opaline Split Ino. So ito yung pairing natin ng renewing Opa Split Ino kapara sa Lutino Opaline. So ayan. Pang second clutch na nito, ang problema lang dito ay hindi sila naglalabas pa ng visual. So puro mga Opa nilalabas nila pero wala pang visual na Lutino Opaline. So ayan. Pero ang galing nila kasi second clutch nila 5 yung itlog, 5 yung napisa at 5 din yung nabuhay. Ganun din yung kanilang unang clutch. So pangalawang clutch nila wala pa nilalabas. Tapos dito naman ay meron tayong project na Lutino Opaline. So ito yung breeder natin naglalabas ng Lutino Opaline. So ito na nga, 3 yung itlog niya, isa lang yung napisa, pero swerte natin dahil visual na Lutino Opaline. So ID nito ay isang Lutino Opaline Split Parblu. Pwedeng mag-cock at pwede ring mag-hen. So ito yung ating producer ng Lutino Opaline. So yan, so malapit na uli siyang mag-itlog. Ayan. Tapos dito naman sa baba ay meron tayong project na Opa Pale. So ayan. Ang parisan natin dito ay isang Parblu Pale Split Opa at Blue Opa Pale. So ayan. So nagdilimlim na sila. Ayan. So bali ni poster nga pala natin dito yung itlog nila dahil nagpisa sila dito ay namatay. So ito ay basal pair pa lang mga kaibon. So tinesting lang natin na mag-project ng back to back na pail dahil medyo mahirap nga daw mabumuhay ng akay. So first clutch nila, so medyo sablay tayo sa feeding. So bawi din lang tayo susunod. Bali yung isang itlog niya ay poster natin dito sa Alps 1. So yan, dito sa Alps 1. Itong Alps 1 na narito ay isang green pallid Opa at isang Lutino Opaline. So napisa yung akay niya rito, visual na Opa Pale yung akay niya. So yan. Ito yung akay nung kabila, poster lang natin. So testing natin. So medyo magaling talagang bumuhay yung Alps 1. So ito lang yung gagawin natin sa susunod na mga clutch nung iba. Ito lilipat lang natin yung mga itlog nila. So yan, dyan galing yung itlog na nasa Alps 1. Ilagay natin dyan. So yun natin yan, nagbababaan na yung mga ibang akay. So malapit-lapit na nating harvestin yung ating mga paakay. So ito naman yung ating Parblu. So ang parents niyan ay green saka yellow bulls na split Ino. So naglabas sila ng Parblu dahil parehas silang split sa blue. Dito naman ay yung ating project na Opa Pale. So ayan. So Opa Pale na project. So meron tayo ditong isang paakay. So bali nag-akay dito ng visual. So kaso namatay yung pinaka-visual. Ang natira ay yung isa na splay leg pa. So bali ayusin natin tong splay leg na to mga kaibon. So yan. Nakabuka yung kanyang paa. So itong Parblu na to is naglalabas na ng Opa Pale dati. So yung kapares niya dati is Blue Pale Split Opa. So ngayon naman ang kapares na ngayon ay green. So green Split Opa Split Pale. So ayan, yung kanilang naging akay. So naglabas naman ng visual, kaso nga lang namatay yung kanyang paakay na visual. So ito yung kapares niya.
So yan, so proven na sila na yung isa ay split sa fail talaga. So yan, project OPA fail. Yan. So ito, dumako naman tayo sa kabilang side mga kaibon. So dito sa kabilang side ng aking ibunan ay meron tayong kakatail. So yan. Yan, dati yan ay nasa baba ang kulungan. So hindi pa tayo nakakapagpaakay dito. So yung kulungan dati nasa baba yan, tapos nilipat natin sa taas. So bumili rin tayo ng bagong kulungan. So baka sakali ay dito tayo makabreed. So nilipat na natin ng pwesto mga kaibon. So ang ID ng ating kakatail ay isang Lutino cock at isang albino na hen. So yan. So sana makapag-breed nila dito sa kanilang pwesto. So ito naman nakahiwalay mga kaibon, kung mapapansin nyo, ay isang green Ewing, blue Ewing OPA split ino. So yan ay ibibigay natin doon sa ating kaibon din. So yung nagbigay sa akin ng ibon dati, yung ating foundation. So shout out kay Sir Archel Peña. So salamat sir. So kundi dahil sa iyo ay hindi tayo makapagsimula sa pag-iibon. So yan, bibigay natin yan sa kanya. So yan mga kaibon, sa kabilang side ay makita nyo yung ating mga materyales sa paggawa ng Lutino Opaline. So yan yung mga nagipake natin nung nakakaraan. So yan, nag-iipon lang tayo ng materyales. So pagugulangin na natin ito mga kaibon. Pagkaan, isasalang na rin natin yan. Dagdag sa ating mga materyales paggawa ng Lutino Opaline. So yan. So yan yung ating mga alagang ibon. So yun sa taas ay yung ating inoobserbahan sa na pares. So yan. So sana makapaglabas sila ng Crimino na Opaline. Ayan. So dito naman sa baba ay meron tayong medium bird. So ito ay Indian ringneck na Lutino. So ito ay napalit lang natin sa ating katropa na si Sir Michael Maranan ng Barangay Kalumpang. So shout out Sir Michael. So yan. So pagugulangin lang natin ito mga kaibon. So bali yung gender nga pala nito ay same hen. So pina-DNA ko itong isa, nag-hen din. So kailangan natin ng isang cock. So hindi naman tayo nagmamadali mga kaibon dahil bata pa itong ating Indian ringneck. So hahanapan natin yan ng makakapares. So yan, so unti-unti lang at tiga-tiga tayo kahit paano mga kaibon. So yan yung aking mga alaga. So bago tayo magtapos mga kaibon ay syempre shout out muna tayo sa ating mga tropa na mag-iibon din. So shout out kina Sir Alex Villachua TV, kay Omar Bugayong, kay Noel Colas, kay Sebastian, kay Brian Mirales, kay Pakumabi Vlogs. So meron din silang mga YouTube channel na katulad nito mga kaibon. So pasuportahan din natin. Kay Sir Lomute TV, kay Jeff Bertulpo, Sammy Sarmiento, Vince Saginsin, Jobert Casal JTV, Papa Jones at Jerome Paler. So sa mga hindi ko natin na banggit, so shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. So ayan mga kaibon, so ayan, tutamang obserba lang muna tayo dahil free time nga natin ngayon. So lubusin na natin yung oras. So ayan, kung bago lang nga pala kayo napadpad dito sa aking YouTube channel, ay syempre huwag nyo naman kalimutan na i-click yung subscribe button. So ayan, palike na rin ng ating mga video. So napakalaking tulong nito para sa ating channel. So ayan mga kaibon. So as of now ay meron na nga tayong 579 na subscriber mga kaibon. So maraming salamat. So once na ma-reach natin yung ating 1K na subscriber ay meron ulit tayo na free raffle.
Ayan guys, mga kaibon. Meron tayong free bird raffle. Once na ma-reach natin yung ating 1,000 na subscriber. So ayan. So hanggang dito lang muna mga kaibon. Salamat sa pagpanood. Happy breeding and God bless us all.